Ang kilabot na Alvin Flores Gang. Alvin Flores Gang, Alvin Flores Gang. Unang bahagi ng taong 2000, nang maging mainit sa mata ng mga otoridad, ang grupong Alvin Flores Gang na pinamumunuan din mismo ni Alvin Flores. At ito ay nang dahil sa sunod-sunod nilang tinira ang mga malalaking bangko dito sa Pilipinas, kagaya na lamang ng BPI o Bank of the Philippine Island, Union Bank, PNB o Philippine National Bank, at hindi rin nakaligtas ang pinakamamahaling tindahan ng relo sa Greenbelt 5 Mall sa Makati, kung saan ay tinatayang umabot sa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng mga Rolex na relo ang natangay ng mga ito. Maging ang mga armored van ay hindi rin nakaligtas sa notorious na grupong ito. Isa pa sa kanilang ginagawang ilegal na aktibidades ay ang kaliwat kanang pag-carjack ng mga ito sa gitnang Luzon, partikular na sa Bulacan, kung saan ay nagkaroon pa ng bentahan ng mga piyesa ng mga nakaw na sasakyan. Hindi rin sila magpapahuli sa kidnap for ransom at marami pang iba. Dahil dito ay nagsimula nga silang katakutan, kaya naman nagsanib puwersa na ang mga kapulisan para sa ikadadakip ng mga miyembro at nagpatong na rin ng halagang kalahating milyong piso mahuli lamang ang leader ng grupo na si Alvin. Pero nang dahil sa mabilis na pagkalat ng pangalan at ang pagkakilanlan nito ay nagawa pa nitong magpabago ng mukha o magpa-plastic surgery para hindi makilala at matakasan ang batas sa Pilipinas. Gusto mo bang marinig ang buong kwento? Well, stay tuned ka lang dyan, kaibigan, dahil ating muling balikan ang isang grupo na minsang nagbigay pangamba hindi lamang ng mga bangko kundi pati na rin ng mga mamahaling tindahan at ang pagkakabuo ng notorious na Alvin Flores Gang. Dekada 80 nang unang makilala ang pangalang Alvin Flores, at ito ay dahil noong naging miyembro siya ng grupong Alex Bongkayaw Brigade, na isang samahan naman ng mga teroristang NPA na nakabase sa Kalakhang, Maynila, na kung saan ay dito rin ang sentro ng kanilang operasyon. Dito siya unang nasangkot sa mga kaliwat kanang pagnanakaw ng mga sasakyan. At dahil sa notorious din ang kinabibilangan niyang grupo ay halos maubos na ang takot sa kanyang dibdib, bagay na siyang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para humiwalay sa grupo at gumawa ng bagong grupo para sa mas malaking kita, at dito na nga nabuo ang Alvin Flores Robbery Group na namayagpag at naghasik ng lagim sa Kalakhang, Maynila at sa Karatig Probinsya. Sa unang bahagi ng taong 2000 naging mainit ang grupo ni Alvin Flores. Ayon sa kwento ng isang nahuling kamiyembro nito ay tahimik lang umano na tao si Alvin at bihira lamang kung makipag-usap sa mga kagrupo nito. Hindi rin siya basta-basta makakausap personal dahil kailangan munang dumaan sa kanang kamay nito na si Richie Hihapon. Isa umano sa mga naging mahigpit na ipinagbawal ni Alvin Flores sa kanyang pinamumuno ang grupo ay sa oras na maging parte ka o maging miyembro ka sa grupo ay hindi ka na pwede pang kumalas, sapagkat kung ginawa mo yon ay tiyak na totodasin ka at ng buong mong pamilya. Sa pagsilang ng grupo ni Alvin Flores ay naging sunod-sunod ang kanilang mga naging operasyon. Noong una ay mga maliliit lamang na mga establishmento kagaya ng mga maliliit na tindahan ang tinitira ng mga ito. Subalit kalaunan ay pinasok na nila ang mga naglalakihang mga bangko, carjacking, kidnap for ransom, at bukod sa panloloob sa mga bangko ay tinitira din nila ang mga mall, mga pawn shop at kung saan may malaking pera o mga alahas na pwede nilang masamsam, at hindi rin nakakaligtas ang mga armored van na may lamang naglalakihang halaga ng pera. Dahil sa sunod-sunod na operasyon ng mga ito ay naalarma ang mga otoridad, kaya naman naging mainit sila sa mata ng mga pulis. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad ay naisip nila na marahil konektado ang grupong Alvin Flores Gang sa grupo na pinamumunuan naman ni Herbert Colango na kilala naman sa pangalang Ampang Colango Robbery Group, dahil sa parehas na estilo ng panloloob ng mga ito sa mga bangko. Matapos ang 7 buwan simula noong pumasok ang taong 2000,
August 14 ay ang unang pagkakataong nadakip ng mga otoridad si Alvin Flores at agarang sinampahan ng kasong robbery at illegal possession of firearms. Subalit katakatakang naabsuelto ito sa isinampang kaso at sa paglaya nito ay muli nga na naman siyang nasangkot sa kasong robbery sa Metro Manila noong December sa kaparehong taon. Bagay na siyang naging dahilan upang madakip ulit ito at makulong, pero sa hindi malinaw na dahilan. At sa pangalawang pagkakataon, kahit na mas bumigat ang kaso nito, ay muli na naman siyang naabsuelto mula sa kaso. Kaya naman nang himasok na ang mga taga-NBI at kinuwestiyon ang judge na may hawak sa kaso ni Flores. Sa kabilang banda, sa muling paglaya ni Alvin Flores ay naging mas umiinit pa ang pangalan ng kanyang grupo dahil mas dumami pa ang krimeng ginawa ng mga ito. Ayon sa ulat ng mga otoridad ay tinatayang umabot sa 28 ang kinasangkutan ng grupo nito, kabilang na ang panloloob sa Union Bank at PNB kung saan ay natangay ang mahigit sa 10 milyong piso at sila din umano ang responsable sa panloloob sa BPI noong taong 2001. Subalit matapos ang sunod-sunod na pagkakasangkot ng pangalan nito ay tila naglaho ito na parang bula. Lingid sa kaalaman ng lahat na nagparetoke pala ito para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa doktor na nagsagawa ng plastic surgery sa kanya ay hindi niya umano alam na isa pala siyang kriminal dahil nagpanggap ito na mayamang bading at gusto niyang mapalitan ang korte ng ilang parte ng mukha nito dahil pangarap niya umano ito bata pa lamang. Nalaman na lamang niya umano na may kaso pala ito noong minsang makapanood siya ng balita. Makalipas ang ilang taon, October 18, 2009, ay muling ginulat ni Alvin Flores at ng grupo nito ang maraming tao mula sa balita at ito ay nang pasukin nila at hold upin ang Rolex store sa Greenbelt 5 sa Makati at muling natangay ang mahigit 6 na milyong piso na halaga ng Rolex watch. Bagamat secured naman ang mall ay nagawa pa rin nilang pasukin ito nang wala man lang kahirap-hirap. Ayon sa pag-iimbestiga at ayon na rin sa salaysay ng gwardya ay kalmado umanong pumasok ang grupo ni Alvin at suot ng mga ito ang type B SWAT uniform ng mga pulis. Nang mapasok na nila ang mismong Rolex store ay dito na nagkaroon ng tensyon sa lugar hanggang may ilang putok na ng baril ang narinig ng mga tao. Ayon pa sa mga pulis ay maling tindahan pala umano ang napasok ng mga ito dahil ang target pala ng mga ito ay ang katabi din nitong tindahan din ng mamahaling relo na milyon din ang katumbas ng bawat isang piraso. Pero nang dahil sa pangyayaring ito ay mas lalo pang pinaigting ng mga otoridad ang ginagawang pagtugi sa mga miyembro at sa mismong utak ng grupo. Hindi nga nagtagal ay nasundan sila ng NBI Task Force Antipolo hanggang sa umabot sila sa Mandaue City, Cebu. November 5, 2009, bandang alas 8 ng gabi ay may isang tawag na natanggap ang NBI at sinasabi na nakita umano si Flores at tatlo pa niya mga tauhan na sina Richie Hihapon, Mark Alejandro Salamanca at Roger Sanchez habang nasa beach resort sa barangay Estaca, Compostela Town sa Cebu. Dahil dito ay agad na nagtungo ang mga pulis sa nasabing lugar, dala ang arrest warrant ng mga ito. Dito nga ay naabutan nila ang mga ito, subalit pinili daw nilang manlaban kaya naman dito na tinuldukan ng mga pulis ang buhay ng mga ito. Matapos ang ilang oras na palitan ng putok ay dito na tumambad ang wala ng buhay na katawan ni Alvin Flores kasama ang tatlo pa niyang mga tauhan.